Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao na busy ngayon, no? Namamalengke, nagluluto para sa Nutsi Buena mamayang gabi. Nag-love shoutout po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko din po, FWs around the world na magnunutsi Buena mamayang gabi. Nag-love shoutout. So, ito yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, ay one day ago pa ito kahapon, no? Totoo kaya ang balita na to na si Trillanes ay nais makipag-ayos kay Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio na mister ni VP Sara Duterte Carpio. So totoo kagaya to kasi ito, 'di ba? Meron ding nagsilabasan ng mga message kamakailan lang post sa social media about sa pizza de umano ng Iglesia ni Cristo na January 13 ang rally. Idini-deny din yun ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So dito kay Polong, andito sa kanyang Facebook page na Polong Duterte News Latest, meron nga tanong dito. Sabi pa dito, hello Antonio Trillanes or Antonio Sonny Trillanes, no? The fourth, can you please confirm the veracity of this statement? Ganyan, no? After the hearing, ito daw yung sinasabi ni Trillanes. After the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte through his lawyers my sincere and heartfelt apology to Congressman Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that are bitter, yung mapait, public spat may have caused them for whatever it was worth. I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. Where galit ka nga dahil hindi ka nag-umpisa lang naman talaga si Trillanes na inis sa mga Duterte nung tinanggihan siya ni Mayor Rodrigo Roa Duterte no, na magiging running mate niya noong 2016. Pabalik-balik yan doon eh. Taxi driver yung mga pinsang ko sa Davao City. At sinasabi na nakakainis nga doon pag si Trillanes ang doon eh, nagkukos ng traffic. Yun yung sinasabi nila. Mula nung tinanggihan siya dito na dahil pinupuri niya si Tatay Digong noon eh. Kaya gusto niya magiging katandim dahil hindi daw kurap, kung ano-ano pa. Nung tinanggihan na, nauulol na, dainag pa yung aso na napuno ng rabies, no? So, nag-umpisa yun hanggang sa ngayon na, di ba matatandaan ninyo nung huli na Tuadcom hearing dyan. Na pumunta doon si former President Duterte at andun si Trillanes, kamuntikan pa sila. Patayo pa nga si Trillanes doon at gusto niya suntokin si dating Presidente Duterte at gustong batuhin din ni Tatay Digong ng microphone si Trilileng. So ngayon, dahil alam ni Trillanes, tagilid siya dito sa kanyang kinakaharap na kasong cyber libel at libel na ikinaso ni Mans Carpio dahil nga sa pamamahiya at sinasabi pinagbibintangan niya si Polong at si Mans Carpio na yun dahil doon sa 6.3 billion ba yun na droga sa Davao. Ito yon. So wala siyang matibay na ebidensya at nalalapit na siguro ang kanyang sentensya. Kaya wala siyang magawa ngayon kundi biglang kambyo at magsore kay Congressman Pulong at kay Attorney Mans Carpio. Baka patatawarin at iurong ang demanda. Pero sa kasamaang palad, tinanggap yung apology ni Mans Carpio at ni Pulong. Tinanggap yun. Pero tuloy ang kaso. So
So, makukulong ka talaga pala. Sundalong aso. Ay, naku po. So, sabi pa niya dito, also upon the passing of time, I realized that my accusation or that my accusations against Kong Pulong and Attorney Carpio were unfounded. Walang kapararakan or walang katotohanan. Unfounded for which I offer my sincere apology. So kung ganon, yung mga pagbibintang niya, mga akusasyon niya kay Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio walang katotohanan, how much more yung bintang niya kay Tatay Digong na about doon sa, di ba doon sa tuwad ko na matagal na yun na-dismiss na, wala na ngayong yung bank accounts na mayroon di umanong billions of pesos. Si Pangulong Duterte doon at ang kanyang pamilya at galing daw iyon sa droga. Yun eh. Oh. At kung ano-ano pa mga bintang ni Duterte, ni Trillanes sa mga Duterte, walang katotohanan. So lahat ng yun, lalo na yung ididimanda ngayon ng Tuadcom, nila Barbers, Akop, at yung totoong EJK leader na si Paduano, si Duterte daw ay hinang crimes against humanity. So, wala yung katotohanan dahil ang lahat ng yun dahil yun kay Trillanes. Lahat ng mga information na yun ay galing kay Trillanes at lahat ng kanilang mga witnesses ay may mga records nakakulong. Mga panghabang buho, reclusion perpetua pa yung mga sentensya ng iba. Ay si Garma sana pinatakas. Ayaw nila na makaharap ni Garma si Duterte sa Tuadcom hearing, kaya bago yon, hindi nga pinapunta doon sa Senate hearing doon si Duterte, pinatakas na sa Amerika. Or baka nasa Pinas lang, kunwari sinabing nasa US, ganyan. So sa pag-amin dito ni Trillanes, kung totoo man ang message na to, na sincero kuno siya sa kanyang paghingi ng tawad dahil sa kanyang mga sinasabing walang katotohanan, nagpapakilala lang mga lalabs, mga bayots na si Trillanes ay sinungaling. So lahat ng mga sinasabi niya, ni isa doon walang totoo. Kasi dito pa lang nagsuri na siya dahil takot siyang makulong. Ayun na nga ba, bago ka nga magbintang sa isang tao, siguraduhin mo. Dahil hindi mo alam. Dahil, porket pareho kayong politiko, pag sinisira mo ang pangalan nila, kahit sino. Lalo na kung hindi totoo, o talagang ririsbakan ka nun. O kayong nirisbakan ka at alam mong makukulong ka, mag-sorry ka at aminin mo na walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo. Nakakahiya kang tao, Trillanes. Wala kang bayag talaga. So, ayun pa dito, quote from your alleged draft only for discussion titled, Statement of former Senator Antonio Trillanes, the fourth resettlement of libel damages cases filed against him by Congressman Paulo Z. Duterte and Attorney Manasseh Carpio. Plot twist, hindi tinanggap ni Kong Pulong Attorney Mans. Teka, pwede naman tanggapin ang paghingi ng sorry, pero tuloy ang kaso. Ganun lang yun, no? And ni Attorney Mans, is that the reason why may bigla ang kambyo ang mga public statements mo? O yung doon sa yung sa mga military. Yun. Saka na yun, hanapan natin yun. Bigyan natin yun ng ibang vlog, no? Upload. Nagkabiglang kambyo ang public statement mo ngayon. The Filipino people want to know. Thank you. Ay, nako. Good luck sa'yo, Antonio Trillanes. So, kung totoo man ang message na to, mga lalabs, mga vayots, nag-leak itong ni Trillanes, sinungaling siyang tao talaga. Hindi pagkakatiwalaan kailanman.
sa 11 or 10 niyang sinasabi sa media laban sa mga Duterte, lahat yun ay walang katotohanan. Alam nyo na, dahil unfounded walang katotohanan. At I offer my sincere apologies. Wow. Good luck, Trililing. Sana magpasko ka. Wala na, kasi Pasko na mamaya eh. Baka next year, baka huling Pasko na ito yata ni Trililing makukulong na. Good luck. Ang daming bebot doon, mga matitikas. Pwede ka na doon pwede ka nang, ano ba yun? Ihanda mo na yung wheat pack mo doon.